Siya ay muling isinilang sa ibang mundo. Naalala ni Jiang Cheng na may bahid ng pagkadismaya. Sa simula, inakala niya na katulad ng ibang mga transmigrator, makakapandaya rin siya, lilibutin ang mundo, magiging pinakamakapangyarihan, at titingalain habang lahat ng nilalang ay ituturing niyang parang mga langgam. Maririnig niyang nanginginig ang lahat sa takot, sumisigaw ng nakakatakot. Pero ang realidad ay masyadong malupit. Isa lang pala siyang bigong nilalang, patay agad. Pagkarating niya sa mundong ito, naging pulubi siya na nilalamig sa hampas ng hangin. Maputla ang mukha, naglalakad-lakad para manghingi ng pagkain at tubig. At higit pa roon, wala siyang kakayahan sa cultivation. Hindi siya makapandaya, lubha itong ikinagalit ni Jiang Cheng. Minura niya ang kung sino man ang nagtapon sa kanya sa mundong ito para maghintay na lamang ng kamatayan. Mariin niyang ibinulong, putang ina, salamat ha. Wala nang ibang magagawa, kaya sumigaw siya, system. May system ba? Kung meron, magpakita ka. Kung hindi ka lilitaw. Ngunit bago pa niya matapos, bumigay na ang hininga niya. Patay si Jiang Cheng. Pagkatapos niyang mamatay, saka lamang lumitaw ang system. Isang malamig na boses ang umalangaw, anunsyo. Nakumpirma na ang host ay patay na. System, ina-activate. Labis na nainis ang kaluluwa ni Jiang Cheng sa narinig. Buwisit, patay na nga eh, ano pa silbi niyan ngayon? Hindi agad sumagot ang system. Sa halip, naglabas ito ng tunog na parang pagbati. Maligayang pagdating sa Eternal Invincibility System. Ipinaliwanag nito ang gamit ng system, may 100 milyong buhay ang host. Sa bawat pagkamatay, mabubuhay siyang muli matapos ang 1 minuto at bibigyan ng paraan para malampasan ang mga kaaway. Ang buhay at kamatayan ay saglit lamang. Sa bawat kamatayan, may bagong pagkakataon. Pahalagahan ang kaligtasan at mabuhay. Naisip ni Jiang Cheng, ibig sabihin, kaya kung bumuhay muli kahit kailan. At sa bawat buhay, may paraan para manalo. Teka, parang gusto ng tanga kong system na ito na lumakas ako sa pamamagitan ng kamatayan. Muli itong nagsalita, sinusuri ang sanhi ng pagkamatay ng host, kakulangan sa tubig. Gumagawa ng survival plan. Pakiante. Mabilis nitong pinili ang gantimpala. Reward, Heavenly Desolate Indestructible Body. Napatitig si Jiang Cheng sa panel ng impormasyon na lumitaw sa harapan niya. Namangha siya, halos mapalakas ng bulong, napakaganda. Natural lang ang pagkagulat niya. Sa Heavenly Desolate Indestructible Body, hindi na niya kailangan ng pagkain, wala nang hangganan ang kanyang buhay, mabilis ang cultivation, mas malawak ang pagsipsip ng spiritual energy, at kaya nitong automatikong mag-cultivate. Bukod pa rito, may nakatagong mga Diyos ang kapangyarihan. Mamuhay kasama ng langit at lupa. Tumalon palabas ng 3 kaharian. Hindi nakapaloob sa 5 elemento. Napuno ng pag-asa si Jiang Cheng. Kumikinang ang kanyang mga mata, sumamba pa sa system, napakalakas ng system na ito. Simula ngayon, gusto na niyang lumipad sa kalangitan at ipakita ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit kahit lutang pa siya sa tuwa, patuloy na gumagana ang system. Pagkabuhay niyang muli, hindi makapaniwala si Jiang Cheng. Buhay ba talaga ako? Totoo ba ito? Naisip niya ang liwanag ng hinaharap at natawa ng malakas. Kumbinsido na siya na ngayon ang may-ari ng Heavenly Desolate Indestructible Body. Dahil dito, sinundan ng sandamakmak na pagyayabang tungkol sa paglupog niya sa 3 kaharian. Nang medyo napansin niyang sobra na siya, 2 beses siyang umubo at saka nagsabi, "System, huwag kang mag-alala. Magpapakahirap ako araw-araw." Pero nang makita niyang desyerto at wasak ang paligid, napahinto siya. Teka, baka hindi. Maya-maya, sumigaw siya ng may pagkainis, walang spiritual energy dito. Hoy system, ano bang nangyayari? Sira ka ba? Paano ako magka-cultivate kung wala? Nasa impyerno pa rin ba ako? Walang sagot ang system. Bagkus, naglabas ito ng impormasyon tungkol sa kanya. Lahi, tao, pisikal na anyo, Heavenly Desolate Indestructible Body. Realm, mortal. Divine ability, wala. Martial arts style, wala. Martial arts skill, wala. Magical artifact, wala. Kabuoang pagsusuri. Isang pulubi na gustong yumaman. Isang asong nakapantalon ng balat. Level ng system, 1 beses lang ang resurrection bawat araw.
Pagkakita nito, napahawak sa ulo si Jiang Cheng. Knock-off pala to. Kahit may heavenly desolate indestructible body na ako, wala pa rin akong lakas. Hindi ko matatanggap to. Minura niya ang system, sinigawan na mag-refund, at pinagmumura ang buong buhay na puno ng scam. Kinabukasan, matapos ang isang buong araw ng pagmumura at wala pa ring solusyon, napagod siya at napahawak sa leeg. Kung wala ka ring magagawa, umalis ka na. Magpapakamatay na lang ako. Tumakbo siya sa bangin at susubukan na tumalon. Sa wakas, sumagot ang system, ngunit hindi solusyon ang dala. Babala, kung nais ng host na magpakamatay, igagalang ng system ang iyong desisyon at hindi na gagamitin ang resurrection function. Napapangilo ang mukha ni Jiang Cheng, nagmumura, galit na galit, anong karapatan mong gawin yan? Bagsak siya sa lupa, namimilipit sa galit, nagmura ng malulutong. Lumipas ang ilang araw. Sa sobrang inip, nagsimula na naman siyang magreklamo. Ipinakita niya ang gitnang daliri sa kalangitan, "Hoy, niloloko ba ako ng langit? Kahit simpleng beginner's gift man lang, o kahit babae, ayos na." At parang sinagot siya ng tadhana. Biglang may kumislap na nakakasilaw na liwanag. Napatulala si Jiang Cheng. Ano yun? Parang bulalakaw na bumagsak sa harapan niya. At nang nagliwanag ito, isa pala itong babae, isang napakagandang babae. Namula ang mukha ni Jiang Cheng. Totoo nga, may babaeng bumagsak mula sa langit. Walang pakundangan niyang sinulyapan ang bawat hubog ng katawan nito, humanga sa nakakaakit nitong figure at kasuotan. Nang bumagsak kanina, hindi niya masyadong nasal ayan ang mukha nito. Pero ngayong tumagilid ito, mahinhin na inayos ang buhok, malinaw niyang nakita ang lahat. Agad siyang nagdugo ang ilong at bulalas, grabe, ang ganda rin ng mukha niya. Ang dalaga, na tahimik lamang mula kanina, sa wakas ay sumagot. Itinaas niya ang kanyang mapupungay na matang kulay ube, at tumitig kay Jiang Cheng. Pagkasabi ng isang salita, bigla niyang hinugot ang espada mula sa kanyang katawan, itinapat sa leeg ng lalaki, at may kaba niyang tinanong kung sino siya. Nagulat si Jiang Cheng nang unang beses na makapagmuwester ng espada ang dalagang iyon sa kanyang leeg. Ngunit mabilis din siyang nakabawi, iniisip na ang talim ay halos 0.01 na milimetro na lang ang layo mula sa kanyang leeg, kaya't may tsansa pa siyang mabuhay. Gayunman, pumasok sa isip niya ang tanong, balak ba talaga niya akong patayin? Nang matauhan, ipinakita niya pa ang interes, inilabas ang dila, tinapik ang espada gamit ang daliri, at ngumisi habang nanunukso, "Ako, ang tatay mo. Sige, patayin mo ako." Pagkasabi nito, masaya pa niyang pinagalaw-galaw ang kanyang puwet, sabay asar, "Halika na. Gustong-gusto na akong patayin ni little sister." Napatitig ang dalaga sa lalaking kaharap, nanginginig sa kaba at gulat. Ano ba tong taong to? Mali ba ang gamot na ininom niya? Akala ni Jiang Cheng, sa paggawa nito ay madidagdagan ang buhay niya. Ngunit bigla na namang nagsalita ang system, binasag ang kanyang pag-asa. Babala, ang direktang paghingi sa iba na patayin ang sarili o pagbabayad upang patayin ang sarili ay itinuturing na pagpapakamatay. Igagalang ng system ang desisyon ng host at ipagbabawal ang resurrection function. Napamura si Jiang Cheng, puno ng inis. Buwisit, niloloko na naman ako ng system na to. Naisip niyang wala ng silbi ang pagmamakaawa. Hindi na siya ulit nagtanong sa dalaga na patayin siya. Nang makita niyang palapit ito, agad siyang lumingon at nagmakaawa. Sandali lang. Hindi mo ako kailangang patayin. Misunderstanding lang ang kanina. Nenas ang dalaga, ano ba ang problema mo? Kanina gusto mong patayin kita, ngayon naman sinasabing mong hindi. Pinagmasdan niya ang binata, sayang, medyo gwapo sana siya. Pero, tanga naman. Samantala, nag-isip si Jiang Cheng. Lumitaw sa mukha niya ang tusong ngiti. Kung hindi pwede ang direktang paghahanap ng kamatayan, pwede naman akong magpanggap na kontrabida para sa pilitang patayin nila ako. Pagkasabi nito, agad niyang hinubad ang lahat ng kanyang damit, ipinakita ang matipuno niyang katawan. Sumugod siya sa dalaga at sumigaw ng malakas. Hindi ka na makakatakas. Para sa reward ng system, re-rapin na kita. Sige, patayin mo ako. Napatakbo ang dalaga sa takot, hindi alam ang plano ni Jiang Cheng. Hayop ka, pervert, sigaw niya.
Ngiting tagumpay na sana si Jiang Cheng, ngunit mabilis na binunot ng dalaga ang espada at itinuro sa kanya, huwag ka nang lumapit pa, kundi papatayin kita. Ngunit bigla, isang boses mula sa likod ang umalangaw, nandyan ka na pala. Nahuli rin kita. Namilog ang mga mata ng dalaga, halatang natakot. At hindi lang iisa ang dumating, may tatlong kasamahan pa ang nagsalita, lumilipad sakay ng espada. Pinangunahan sila ng isang babae. Ang lalaking kasama ang unang nagsalita, halatang nagulat. Ngunit agad ring nagsalita ang babae sa grupo, Jiling Han. Saan ka pa tatakbo? Sumuko ka na lang. Ang babaeng nagsalita ay si Yao Yunxuan. Hindi maintindihan ni Jiang Cheng ang nangyayari. Bulong niya sa sarili, ha? Mga bayani ba tong dumating para iligtas ang dalaga? Ayos yan. Pero ang totoo, si Yao Yunxuan ay gustong hulihin ang babaeng may puting buhok. Itinuro niya ang mukha ni Jiling Han at naghamon, tingnan natin kung saan ka pa tatakbo. Akala ko ba napakalakas mo? Pinigil mo pa nga ang pagkawasak ng Fei Xian sect noon. Noong nakaraang taon sa paligsahan ng 7 pangunahing sekta, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon, babawiin ko ang kahihiyan ko. Medyo naunawaan ni Jiang Cheng ang sitwasyon. So kalaban pala ni Jiling Han ang mga to. Hindi rin nagpatalo si Jiling Han. Mariin niyang hinawakan ang espada at mariing sumagot, Yao Yunxuan. Makitid ang utak mo, kaya't gusto mong lipulin ako at ang buong Fei Xian sect. Bago pa siya makasagot, tatlo niyang kasamahan ang nanginsulto. Tigilan mo na ang pagsatsat. Kami na ang pipili kung paano ka mamamatay. Sabi naman ng isa, huwag tayong magmadali, mas masarap kung dahan-dahanin siya. Ipapanalangin niyang mamatay na lang siya pero hindi mangyayari. Sumang-ayon pa ang isa. Nabuo agad ang plano sa isip ni Jiang Cheng. Ito na ang pagkakataon. Ganitong uri ng mga kontrabida ang paborito ko. Panahon na para mamatay ng may estilo. Kaya't mabilis siyang lumapit at itinulak si Jiling Han sa likod niya, parang nagpo-protekta. Mga kapatid, huwag naman ganyan. Lahat tayo'y tao ng Jiangho, bakit kailangang mag-away? Pagkasabi niya nito, tumawa ng may pangmamaliit si Yao Yunxuan. At sino ka namang buwizat ka para makialam sa laban ng iba? Ang tanong na iyon ay tila tumama sa ugat ng pagiging artista ni Jiang Cheng. Pagkasabi ng, sino ka, agad niyang tinakpan ng kamay ang kalahati ng kanyang mukha na parang maskara at mariing idineklara. Dahil mapilit kayong malaman, awa ko na ang sagot. Ako ang pinakamakapangyarihang Diyos na si Tai Chu Xin. Nabuhay ako noon pang nilikha ang mundo. Ngunit dahil isinuka ko ang mga laban ng 3 kaharian, kusang ko ring sinelyuhan ang aking cultivation at namuhay ng nagtatago dito. Natural na hindi naniniwala ang mga tauhan ni Yao Yunxuan sa sinabi ni Jiang Cheng. Napangiwi sila sa pagkainis, bulong-bulungan pa na puro kalokohan lang iyon, at paano magkakaroon ng ganyang klaseng tanga sa lugar na iyon. Ngunit si Yao Yunxuan mismo, hindi nandidiri. Sa isip niya, gwapo naman itong hangal na to, hindi masamang gawin siyang alagang lalaki. Pero, hindi ko siya palalampasan ng basta-basta. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan, bagbag saraduhin niyo siya, kalahating patay lang. Huwag niyo siyang patayin, baka magamit pa natin siya. Nagulat ang 3 tagasunod niya, ngunit agad ding sumang-ayon. Sinimulan nilang bugbugin ang hangal, sabay sigaw. Kung ayaw mong mabuhay, pagbibigyan ka namin. Ngunit si Jiang Cheng, sa harap ng paparating na bagbog, walang bakas ng takot. Mariin niyang sinabi, mga kabataan, huwag masyadong mayabang. Bibigyan ko kayo ng 3 tira. Itinuro pa niya sila gamit ang daliri, mayabang na nang aasar, sige, lapit. Hindi siya binaygo ng isa sa mga tagasunod. Hinugot ang espada, at ginamit ang Art Moon Strike, marahas na iwinasiwas patungo kay Jiang Cheng. Ngunit nanatiling nakatayo si Jiang Cheng, hindi kumilos. Sa likuran, si Jiling Han ay labis na nag-aalala. Tumakbo siya palapit, hawak ang espada, at nagmakaawa, Senyor, huwag. Huwag kayong padalos-dalos. Sa isip niya, seryoso ba siya? Tatanggapin niya ang 3 tira. Baliw ba siya? Bumagsak ang talim ng espada. Sabay talsak ng mga dugo. Nabalot ng sariwang dugo ang mukha ni Jiang Cheng, ngunit nakangiti pa rin. Mahinang bulong niya, sa wakas, tapos na. Hindi pa natatapos ang huling salita, bumagsak na ang katawan niya sa lupa ng malakas.
Nang makita iyon, nagpatikip ng bibig si Jilinghan, nangingilid ang luha, napasigaw, tama na. Ngunit sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang grupo ni Yao Yunshuan. Pinagtawanan siya, sabay pang aasar, isang basurang ulol, naakit lang sa kagandahan, nagkunwaring bayani, hahaha. Nakakatawa ka. Galit na sumigaw si Yao Yunshuan sa tatlong niyang tauhan, buwizat kayo. Sabi ko bugbugin lang hanggang kalahating patay. Bakit niyo siya pinatay? Nang tignan niya ang dagwang bangkay, naiinis man, bulong niya, sayang, kahit paano, guwapo pa rin ang mukha niya. Masusulit ko pa ito habang mainit-init pa. Hindi na nakapagpigil si Jilinghan. Galit na iwinasiwas ang espada at mariing isinumpa, mga halimaw kayo. Masyado kayong malupit, isa lang siyang hangal. Sa lugar na hindi nakikita ng lahat, muling nagsalita ang system. Notification, host death detected. Cause of death, pinatay ng disipulo ng Extreme Moon Sect. Nagbuo ng survival plan. Pakiante, sandali lang at lumabas ang sunod na abiso, host cultivation, umakyat sa third stage soul realm. Natutunan, Extreme Moon Sect's 4th stage Moon Guardian Heart Techniques. Natutunan, Extreme Moon Sect 6th stage Arc Moon Sword Technique. Natutunan, 2nd stage Soul Regulating Technique. Natutunan, 3rd level Fail Refining Technique. Host Resurrecting. Muling nabuhay si Jiang Cheng, at nang makatanggap ng napakaraming gantimpala, halos mabaliw siya sa tuwa. Tumalon siya, sumigaw ng malakas, nagdiwang, panalo. Panalo ako, salamat, system. Immortal na ako sa labas ng realidad na to. Habang nagsasalita si Jilinghan, bigla siyang tinutukan ng espada. Malamig na tugon ni Yao Yunshuan, ngayon, ikaw naman. Pahihirapan kita, buburahin ko ang ganda mo, sisirain ang cultivation mo, at gagawin kitang inutil na tagahalik sa paa ko habang buhay. Natuwa pa ang mga tauhan sa likuran niya, grabe, napakabait ng junior sister. Hindi ka papatayin. Ang astig talaga ng kalupitan mo. Bakit hindi namin naisip yun? Habang sila'y nagbubunyi, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likod, tatlong walang silbing aso, at ang basura'y ginagawa ninyong kayamanan. Lumingon sina Yao Yunshuan at ang tatlo niyang tauhan. At nang makita nila, napasigaw sila sa takot. Si Jiang Cheng, na dapat ay patay na, nakatayo ngayon, walang galos, balot ng kakaibang aura. Ha, hindi siya patay. Multo ba siya? Sigaw nila. Maging si Jilinghan ay nakakita rin ng tagpong iyon. Kumislap ang kanyang mga mata. Totoo nga, kaya pala niyang mabuhay muli. At mukhang mas malakas siya ngayon kaysa sa kanila. Ang disipulong pumatay kay Jiang Cheng kanina, hindi matanggap ang nakikita. Muling iwinasiwas ang espada, galit na sigaw, niloloko mo ba ako? Diyos! Multo! Papatayin ulit kita! Mula sa likod, sumigaw si Jilinghan. Senyor, mag-ingat ka. Ngunit ang Jiang Cheng ngayon ay hindi na ang Jiang Cheng, ilang minuto lang ang nakalipas. Tumuwid siya, mariing tinaas ang dalawang daliri, at biglang sumigaw. Finger point, one sword moon watching heart technique. Isang bilog ng kapangyarihan ang umikot sa dulo ng kanyang mga daliri. Kasabay nito, huminga siya ng malalim at ibuga ang hangin sa palad. Pagkatapos, direkta niyang inundayan ng kamao ang kalabang sumusugod. Bam! Tumama ang kanyang palad sa noo ng disipulo. Bago pa ito makariyak, lumipad ang buong katawan niya, sabay sigaw ng sakit. At si Yao Yunshuan, hindi maipaliwanag kung paano niya nagamit ang teknik na iyon. Sa sandaling ito, naging maingat si Yao Yunshuan at mariing tinanong kung sino talaga si Jiang Cheng. Ipinilit niyang sabihin kung paano nito nakuha ang inner power technique ng Extreme Moon Sect, at anong kapalit ang ibinigay sa kanya ng babaeng iyon. Nagtanong din siya kung anong karapatan niya para tumulong. Ngumiti ng mapanlait si Jiang Cheng at malamig na sumagot, mukha kang babaeng sumisira ng asawa, nag-aalaga ng aso para pasunggaban ang tao, at may gana ka pang manampa sa iba. Nakakatawa. Halos mabaliw sa galit si Yao Yunshuan. Sobra ka na, sigaw niya. Maging ang dalawang natitirang disipulo, tinawag na aso, ay nagngalit ang ngipin. Hinugot nila ang kanilang espada at pasigaw, anong sinabi mo? Tara, sabay-sabay nating patayin siya. Sumigaw din si Yao Yunshuan. Siguruhin ninyo na wala siyang bangkay na matitira. At nagsimula ang laban.
Nagpalitan sila ng matitinding sword techniques, bawat hampas ay may alon ng kapangyarihan. Ngunit, gaya ng inaasahan, nanag si Jiang Cheng. Bagsak agad ang dalawang disipulo, wala ng buhay. Pagtingin niya sa natitirang babae, si Yao Yunshuan ay napasigaw sa takot. Huwag, patawarin mo ako, huwag mo akong patayin. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Cheng, malamig at nakakatindig balahibo. Tapos ka na, kahit sumigaw ka hanggang mapatid ang lalamunan mo, walang silbi. Kahit ang bodhisattva, hindi ka maliligtas. Ngunit bigla, isang makapangyarihang tinig ang bumaba mula sa langit. Sino ang palaboy na aso na naglalakas loob pagsalitaan ng ganyan ng Sect Juniors ko? Kasabay noon, itinapon pabalik si Jiang Cheng ng matinding presyon. Napilitang takpan niya ang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Napamura siya, buwisit, ang mga Diyos nagpakita pa talaga. Ang lakas ng liwanag na to. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang napakalakas na haligi ng kapangyarihan, tinatanglawan ang buong lugar. Nang makita iyon, tila nakilala agad ni Jiling Han kung sino ang dumating. Napasigaw siya ang pinuno ng Extreme Moon Sect. Unti-unting bumaba ang isang matandang lalaki. At gaya ng sabi ni Jiling Han, siya nga ang sect leader, si Yao Qiulin, ang ama mismo ni Yao Yunshuan. Paglapag niya, agad niyang pinakalma ang kanyang anak, "Anak, huwag kang matakot. Nandito ang Guardian Spirit Soul Fragment ko. Walang makakagalaw sa'yo." Nawala ang takot ni Yao Yunshuan, at muli siyang nagpakita ng yabang. Itinuro niya si Jiang Cheng at sumigaw, "Ama, siya ang pumatay sa tatlong senior brother. Gusto niya ring patayin ako. Patayin mo siya." Malumanay na ngumiti si Yao Lin, sabay sabi, "Anak, huwag kang pipikit. Panoorin mo kung paano ko siya isasabit at babanatan ng suntok." Nanlaki ang mata ni Jiling Han sa takot. "Tapos na tayo, Soul Realm expert siya. Hindi natin siya kaya." Ngunit kabaligtaran ng inaasahan, nanatiling kalmado si Jiang Cheng. Hindi siya natinag kahit tutok sa kanya ang espada ng matanda. Nang sumigaw si Jiling Han, "Senior, mag-ingat ka." Diretsyong tinaas ni Jiang Cheng ang kamay, at malakas na sinampal si Yao Lin. Kasabay ng mura, "Lumayas ka, matanda." Nabigla si Yao Lin, napaling ang mukha, galit na napasigaw ng sumpa. Maging si Jiling Han, nanlaki ang mata, halos mabitawan ang kanyang espada. Nangyari ba yun talaga? Sinampal niya ang sect leader. At matapos ang ama, sumunod na ang anak. Lumapit si Jiang Cheng kay Yao Yunshuan, malamig na bulong, "Ngayon, ikaw naman." Nagpumiglas si Yao Yunshuan, halos lumuha sa takot. "Huwag kang lumapit. Huwag. Pakiusap." Ngunit imposibleng makatakas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa langit at lupa, kasabay ng tunog ng labanan. Hanggang sa tuluyang tumigil ang kanyang paghinga. Bagsak siyang nakadapa, wala ng buhay. Matapos linisin ang mga istorbo, kumislap ang mga mata ni Jiang Cheng. Nakangisi siyang nagwika, panahon na para kolektahin ang loot. At agad niyang hinalughog ang bangkay ni Yao Yunshuan, sabay bulong sa system. "System boss, mukhang napakabuti mo naman. Tignan natin kung ano pa ang mayroon dito." Nakalap ni Jiang Cheng ang napakaraming kagamitan. Sunod-sunod din ang notification mula sa system. Silver Silk Soft Armor, High-Grade Level 3 Clothing, High-Grade Weapon, High Apprentice Sword Level 3, Storage Ring High-Grade Level 3, High Quality Spirit Stones 500 piraso, Medium Quality Spirit Stones 3,000 piraso. Nalublab si Jiang Cheng sa yaman kaya't napahagalpak siya ng tawa. Ito na ang totoong buhay. Ako, si Jiang Cheng, ang pinakamagaling sa treasure hunting. Habang abala siya sa tuwa, bigla siyang tinawag ni Jiling Han, muntik pa siyang matawag na, "Tanga," bago ito agad bumawi at tinawag siyang, "Senior." Nilingan siya ni Jiang Cheng at pabirong sabi, "Ano yun? Gusto mo bang bayaran ang utang ng buhay mo gamit ang katawan mo?" Ngunit hindi nagalit si Jiling Han. Sa halip, maingat niyang tinanong kung gumagamit ba ito ng teknik ng Extreme Moon Sect, at kung miyembro ba siya nito. Pagkarinig, ngumisi lang si Jiang Cheng at sinagot ng may pang-aasar, "Ako. Huwag kang magbiro. Ako'y self-taught man. Sanay ako sa astronomy, geography, sayaw, kanta, rap, at pati basketball.
At saka, ginagamit ko lang ang teknik nila para sugatan sila gamit ang sarili nilang kutsilyo. Sa totoo lang, binigyan ko pa sila ng mukha. Dito, napuno ng paghanga ang mga mata ni Jilin Han at bulalas niya, si Senior ay tunay na makapangyarihan at marangal. Lubos akong humahanga. Natatawang sagot naman ni Jiang Cheng. Mga basic lang yun. Pagkasabi nito, muling tinitigan ni Jiang Cheng si Jilin Han at saka seryosong sinabi, makinig kang mabuti. Sinubukan lang kita. Huwag na huwag mong ipagsasabi ito sa iba. Mabilis namang tumanggo si Jilin Han. Hindi po ako maglalakas loob, Senyor. Pero may idinagdag siya, habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. May isa pa po akong pakiusap, ang mga halimaw na yun, winasak nila ang aming sekta. Bata, matanda, walang sinino. Ginamit nila ang lakas nila para apihin ang mahihina. Hindi na yata kayang tiisin ng langit at lupa. Senyor, hinihiling ko na kayo nawa ang magdala ng hustisya at tulungan ang aming Flying Immortal Gate. Eksaktong sandaling iyon, biglang naglabas ng notification ang system. Main storyline mission, magtayo ng sariling sekta at pag-isahin ang tatlong mundo. Nagulat si Jiang Cheng. Ha, tinuturuan mo ba ako kung paano kumilos? Ano naman ang benepisyo nito? Sumagot ang system, kung sasali ka sa system missions, mabilis kang lalakas. Parang nakahack. Hindi mo na kailangang troublemayan ang cultivation. Makakakuha ka ng maraming system points na pwedeng gamitin para mag-upgrade ng experience o ipalit sa rewards. Kasunod nito, lumabas ang kasalukuyang data ni Jiang Cheng. System level, level 1. System experience, 1,000. Available points, 0 points. Current level, isang beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Next level, 2 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Pinagkamot ni Jiang Cheng ang baba at bulong niya, pwede pa pala itong i-upgrade? Kung may points, baka pwede kong ipalit sa mga reward. E ano naman ang tungkol sa spoils of war? Agad niyang ini-swipe ang screen at lumabas ang exchange table. 1,000 medium-grade spirit stones katumbas 1 point. 1 high-grade spirit stone katumbas 1 point. 100 chi gathering pills katumbas 1 point. 10 soul refining pill katumbas 11 points. Level 3 spiritual weapon katumbas 2 points. Pagkakita niya, napamura siya. Buwisit, niloloko yata ako ng unggoy na to. Iritadong reklamo niya, akala ko ba libre ang equipment retrieval? Puro pala scam. Tatawa-tawa namang sagot ng system. Ano bang inaasahan mo? Paano ka lalakas kung hindi ka maghihirap? Galit na sagot ni Jiang Cheng. System na basura, sinira mo ang inosente kong puso. Siyempre, walang naririnig si Jilin Han sa usapang iyon. Napansin niyang nanahimik si Jiang Cheng at agad siyang nagtanong, Senyor, bakit po kayo biglang natahimik? Nagising si Jiang Cheng mula sa pag-iisip at nauutol na sumagot, oo. Dahil dito, pabirong sabi ni Jilin Han. Narinig ko po na may sakit daw minsan ang matatandang cultivator. Kayo po ba ay? Pero bago pa siya makatapos, sumabog sa galit si Jiang Cheng, ano? Ikaw ang may sakit sa katandaan. Napayuko agad si Jilin Han at nagsorry. Patawad, Senyor, samobra ako sa salita. Hindi naman talaga galit si Jiang Cheng. Nang makita niyang nagsorry ito, ngumisi siya at tumugon, ayos lang. Hindi ako marunong magkimkim ng galit. Saan na nga ba tayo? Oo, gusto mo akong hingan ng hustisya. Pagkatapos niyang magsalita, masayang napasigaw si Jilin Han, totoo ba? Pero sa sandaling iyon, nakatutok ang mga mata ni Jiang Cheng sa pinaka-prominenteng bahagi ng dalaga. Bigla siyang nagbanggit na may isang kondisyon siya. Hindi pa alam ni Jilin Han kung ano ang kondisyon, pero dahil sa titig ng senior, nalungkot siya at inisip kung baka may masama itong ibig. Para sa kapakanan ng mga namatay na kapatid at ng kanilang sekta, pikit mata siyang sumang-ayon. Nauunawaan ko po ang mga patakaran, handa na ako, sana lang hindi kayo samobra. Medyo nagulat si Jiang Cheng at mabilis na sumagot, ano ba yan? Ganon na ba kagulo ang mundong to? Napagtanto niyang mali ang iniisip ng dalaga kaya agad siyang nagpaliwanag. Hoy, huwag kang mag-isip ng kalokohan. Gentleman ako, ang gusto ko, ako ang maging sect leader mo. Doon lang naintindihan ni Jilin Han at napasigaw ng gulat, ha? Gusto niyo pong mamuno sa sekta.
Umirap si Jiang Cheng at malamig na tugon, bakit? Bawal ba yun? Kung ayaw mo, kalimutan na natin. Maghiwalay na tayo rito. Nang makita ni Jilin Han na aalis na talaga siya, agad niyang hinayla ito at nagpaliwanag, hindi, senyor. Naintindihan niyo ng mali. Ang Flying Immortal Sect ay bagong gumuho lang. Kung ikaw ang magiging sect leader, para kang tumalon sa nagliliyab na apoy. Pero, sa talino niyo, hindi, sa lakas niyo dati, senyor, hindi po ito magiging problema. Habang nagsasalita si Jilin Han, lalo lang nagalit si Jiang Cheng. Matalim ang tingin niya at mariing sabi, kung wala kang masasabing matino, tumahimik ka na lang. Ang tanong, pumapayag ka ba o hindi na ako maging sect leader? Siyempre, hindi naglakas loob si Jilin Han na tumanggi. Malakas ang tinig niyang tugon, oo, senyor. Sumasang-ayon ako. Agad siyang lumuhad at nagbigay galang. Ang unang henerasyon na tunay na disipulo ng Flying Immortal Sect, nagbibigay galang sa bagong sect leader. Kasabay nito, dumating ang notification ng system, mission completed, own independent sect. Rewards, 500 points. Lumabas din ang detalye ni Jilin Han. Jilin Han, SSR. Race, human. Physique, exquisite. Realm, cultivator. Overall evaluation, talent na minsan lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Bukod pa rito, nakakuha si Jiang Cheng ng reward dahil nakapag-recruit siya ng disipulo. Dagdag 3,000 points. Kabuuang accumulated points, 3,500. Sa sobrang tuwa ni Jiang Cheng, kumagalpak siya ng tawa, ganito lang. 3,000 points agad, diretso level up na to. Nag-utos siya ng upgrade at agad tumugon ang system. System level, level 2. System experience, 10,000. Available points, 2,500 points. Current level, 2 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Next level, 3 beses muling mabubuhay kada araw gamit ang random survival plan. Pero hindi pa doon natapos. May bago na namang notification, mystery box unlocked. Bawat bukas, 1,000 points. Nais mo bang mag-draw ng prize? Pagkakita ni Jiang Cheng, halos tumalon siya sa tuwa, pwede rin palang magbukas ng chest. Gets ko na to. Sa past life ko, puro ganyan ang laro, draw, gotcha, open chest. Agad siyang nag-transform bilang isang tunay na sugarol. Wala siyang pake sa kasabihang, maliit na sugal, pampalipas oras. Malaking sugal, sisira ng buhay. Para kay Jiang Cheng, isang bagsak, bike magiging motor. Manalo, makakadate ng model. Matalo, mamalimos sa gabi. Wala nang atrasan, all in. At buong tapang siyang pumili ng open chest. Sumunod ang system. Drawing prize in progress. Habang umiikot ang palaso, sumisigaw si Jiang Cheng, sige na. Tumama ka, bigyan mo ako ng milagro. Matapos ang isang round ng draw, isang malakas na putok ang umalangaw, kasabay ng isang mekanikal na tinig na bumati ng, congratulations. Binati ng sistema si Jiang Cheng para sa explosive special reward at ibinunyag na nakatanggap siya ng isang espesyal na kakayahan, ang insight. Hindi pa alam ni Jiang Cheng kung para saan iyon, kaya't nagtanong siya ng may pagtataka, insight. Ang weird naman yan, nagdesisyon siyang subukan ito agad. At sa mismong oras na matapos siyang magsalita, automatikong inilagay siya ng sistema sa insight mode. Isang liwanag ang lumitaw sa likuran ni Jiang Cheng, at ipinakita ng sistema ang mga salitang, searching for nearby treasures. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Jiang Cheng, at ilang nakakasilaw na bagay ang kanyang nakita. Lihim siyang natuwa, gets ko na, naka-jackpot ako. Paparating na ang mga kayamanan. Ngunit bago ang lahat, isang nakakatakot na haligi ng enerhiya ang lumitaw sa harap niya. Hindi ito nakikita ni Jilin Han, ang nakikita lamang niya ay ang kanyang senior na naglalakad sa isang direksyon. Dahil dito, nag-aalala siyang sumigaw, "Senyor, ang tanga mo." Hindi ito maganda. Napatigil siya at nagbulong sa sarili, parang may mali, saan ba talaga pupunta ang aking sect leader? Iiwan niya ba ako? Narinig iyon ni Jiang Cheng, kaya't lumingon siya at kalmadong sumagot. Imposible, ikaw ang pinili ko, kaya't manatili ka lang dito at huwag gagalaw.
Bibili lang ako ng dalandan. Pagkasabi niya nito, agad niyang ginamit ang cultivation technique at umalis. Hindi naglakas loob na sumunod si Jilin Han. Mahina niyang nasambit, talagang malalim at mahirap intindihin ang mga salita ng sect leader. Sa gitna ng madilim na gabi, huminto si Jiang Cheng sa paanan ng isang bangin. Nagmasid siya sa paligid at buong kumpiyansang sinabi, nandito iyon. Nagkunwari siyang may dignidad habang naglalakad, ngunit di niya nakayanan ang pagpapanggap ng higit sa 3 segundo. Napatawa siya, at nakiusap, pinakamamahal na system, sabihin mo na, ano ba itong nakita ko? Ngunit sa halip na sumagot agad, naglabas ng abiso ang sistema, upang gamitin ang datos ng system, bawat tanong ay katumbas ng 500 points. Ang naunang tanong ng host ay naisagawa na at nabawasan na ng puntos. Kasalukuyang puntos, 2,000. Nagulat si Jiang Cheng. Ha, dayaan to. Niloloko mo ako. Pera ko nawawala. Kahit anong mura ang binigkas niya, hindi na maibabalik ang puntos. Mabilis na nagpatuloy ang sistema. Ang nakita ng host ay isang World Heart Fragment. Ito'y sumisipsip ng spiritual energy ng langit at lupa, kinokolekta ang asensya ng araw at buwan, binabaligtad ang yin at yang upang paikutin ang kapalaran, at pinapailalim ang lahat ng bagay. Paalala, kapag nakolekta at pinagsama ang lahat ng fragment upang mabuo ang isang buong mundo, magiging mas makapangyarihan ito. Natuwa si Jiang Cheng. Ayos yan, pero mas okay kung mahahawakan na natin. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at nagsimulang maghukay. Ilang sandali pa, ang buong kalangitan ay kumislap sa makukulay na bahaghari. Kahit siya mismo ay napapuri, grabe, ang ganda. Para talagang SSR Divine Artifact ito. Pero hindi nagtagal ang kanyang tuwa. Pagkasabi niya noon, namutla siya bigla, sumabog ang lahat. Nawalan siya ng hininga sa isang iglap. Habang humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan, nagngingit-ngit pa rin siyang nagmura. Agad namang lumitaw ang system prompt. Host death detected 2 hanggang 2. Dahilan ng pagkamatay, pagkawasak ng origin veins. Ang may gawa, World Heart Fragment. Gumagawa ng survival plan. Maya-maya, natapos ang plano. Special ability unlock, Primordial Breath. Kakayahan nitong paamuin ang World Heart Fragments. Paalala, ubos na ang 2 resurrection chance para ngayong araw. Mag-ingat. Muling nabuhay si Jiang Cheng, pero sa mismong pagmulat niya, isang kamay ang damapo sa kanyang mukha. Kasabay nito, narinig niya ang isang iyak. Nagulat siya at agad na umupo. Sa kanyang harapan, isang sobrang cute na batang babae ang nakaupo. Nabigla siya, ha, hindi ba World Heart Fragment ito? Bakit naging bata? Mama, kargahin mo ako. Malambing na hiling ng bata. Sa sandaling iyon, automatikong nabawasan ulit ng system ang kanyang puntos. Ito ang anyo ng World Heart Fragment kapag pumili na ito ng master. Transaction complete. Current points, 1,500. Nagalit si Jiang Cheng. Ha, hindi ko naman sinabi na sagutin mo yun. Ang daya mo, sumagot ang sistema. Ang smart service ay automatikong nag-a-activate kapag kailangan ng host. Kung ayaw gamitin, sabihin lamang ang command na unsubscribe. Agad na nag-apoy si Jiang Cheng sa galit. Lumabas muli ang World Heart Fragment, ngunit anyong bata pa rin, inosente at napaka-cute. Hindi niya alam ang nangyayari, nakataas lang ang 2 kamay at nagmamakaawang, Mama, buhatin mo ako. Medyo natigilan si Jiang Cheng. Hindi niya maitago na naantig siya dahil sobrang cute ng batang babae. Pero sa isip-isip niya, parang hindi masyadong matalino ang bata dahil hindi nito alam ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Sa ganoong pag-iisip, marahan niyang hinaplos ang ulo ng bata at itinuro. Huwag mo akong tawaging mama. Pangit pakinggan. Dapat daddy ang itawag mo. Ngunit agad sumunod ang bata at sagot nito ay, Opo, mama. Bigo ang pagtuturo. Napabuntong hininga na lang si Jiang Cheng at sumuko. Ilang sandali pa, habang masaya siyang nakikipaglaro sa bata, dumating si Jilin Han na patakbong sumisigaw mula sa malayo, Senior, sect leader. Paglapit niya, nadatnan niyang hinihila ng bata ang buhok ni Jiang Cheng habang tumatawa at naglalaro. Samantalang ang lalaki napapahiyaw sa sakit at paulit-ulit na sinasabing, tama na. Dumating si Jilin Han dahil nag-aalala siya. Nakatingin siya sa kanyang elder at dali-daling nagtanong, maayos ka lang po ba?
Napakalakas ng spiritual force kanina. Itinuro ni Jiang Cheng ang batang nakayakap sa kanyang leeg at walang magawa niyang ipinaliwanag, dahil dito, sa batang to. Mabilis na lumipat ang tingin ni Jiling Han sa likuran niya, at nang makita ang bata, agad siyang lumuhod. Napakalakas ng spiritual aura. Ito'y isang spiritual treasure. Congratulations, sect leader, bihira ang ganitong kayamanan. Ngunit habang nakasakay sa balikat ng kanyang ina, itinuro ng bata si Jiling Han at nagtanong, sino siya? Napangiti si Jiang Cheng. Haha, ang tanga mo talaga. Hindi ka marunong. Dapat matuto ka sa ate. Opo, masunurin na tugon ng bata. Sumang-ayon si Jiling Han at masayang ngumiti. Tama yan, ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, biglang nagseryoso ang bata at naglabas ng liwanag mula sa kanyang katawan. Diretsyong natamon si Jiling Han. Napatigil siya, nanlaki ang mga mata, at tuluyang nawalan ng malay. Natarante si Jiang Cheng. Nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. Patay, may kuryente ba ang batang to? Mabilis niyang inilalayan si Jiling Han at tinanong kung ayos lang ba siya. Nang makita niyang walang malay ito sa kanyang bisig, galit siyang humarap sa bata. Anong ginawa mo? Bakit mo basta inatake ang sarili nating tao? Ngunit imbes matakot, inosenteng sumagot ang bata, Mama, sinabi mo po na matuto ako sa ate. Kaya nag-aral ako sa pamamagitan ng pagdikit. Sinipsip ko lahat ng kaalaman sa kanyang ulo. Mahina lang po siya kaya nawalan ng malay. Pero pansamantala lang yan. Medyo nakahinga ng maluwag si Jiang Cheng. Ibig sabihin, alam mo na ngayon lahat ng alam niya. Sige, sabihin mo sa akin ang mga importanteng bagay. Agad namang nagulat ang bata. Nandito tayo sa Qinlan Province ng northeast ng Feiyun Prefecture. Sa Feiyun Prefecture may 8 maliit na sekta at 2 malalaking sekta. Ang Flying Immortal Sect ay isa sa 8 maliit na sekta, at ang 2 malalaki ay ang Red Sun Clan at ang Duanmu Family. Ngunit pinutol siya ni Jiang Cheng. Tama na, sumasakit ang ulo ko. Ulitin ko ha, lalaki ako. Tawagin mo akong daddy. Naiintindihan mo ba? Opo, mama, sagot pa rin ng bata. Napahawak na lang siya sa noo. Nakakainis. Pero maya-maya, kumalma siya, hinaplos ang ulo ng bata, at idineklara, simula ngayon, ikaw ang anak ko. Bibigyan kita ng pangalan, Yellow. Napakunot ang noo ng bata at mariing umiling. Pangit pakinggan. Ngumiti si Jiang Cheng dahil iyon talaga ang plano niya. Kung tatawagan mo akong daddy, papalitan ko ang pangalan mo. Nag-isip ang bata, tila nakikipaglaban sa sarili. Sa huli, mariin itong pinili ang pangalang tinanggihan niya kanina at sigaw pa, si mama ay masama. Niloloko ni mama si Yellow. Namilog ang mga mata ni Jiang Cheng. Ha! Imposible! Mas pipiliin mo pa yan kaysa tawagin akong daddy. Wala na siyang nagawa. Napahawak siya sa ulo at nagreklamo, ayoko na, hindi na kita kayang kausapin. Ngunit biglang may boses na umalingaw sa langit, puno ng puot. Hayop ka, ikaw ang pumatay sa anak ko. Nanlungo si Jiang Cheng. Patay, tapos na ako, naubos na ang resurrection chances ko ngayong araw. Lumapit ang 3 nilalang, nakasakay sa lumilipad na espada. Si Yao Lin, kasama ang 2 pa, ay galit at paulit-ulit na sumisigaw, hayop. Dudurugin kita dahil pinatay mo ang anak ko. Alam ni Jiang Cheng na wala siyang laban dito. Agad siyang nagmakaawa sa system. System, anong gagawin ko? Delikado to. Ngunit sa halip na sagutin, lumabas ang abiso, ang nakaraang data ay naka-unsubscribe. Gusto mo bang mag-subscribe ulit sa system? Subscribe, bilis, sigaw ni Jiang Cheng. Sumagot ang system, paumanhin, ang tanong mo ay hindi saklaw ng serbisyo. Kapag napatay ang host matapos maubos ang resurrection chance, automatikong maghahanap ang system ng bagong host. Transaction complete. Kasalukuyang puntos, 1,000. Ha! Hindi saklaw tapos binawasan mo pa rin ako. Halos mabaliw si Jiang Cheng sa galit. Siraulo kang system ka. Sumagot ang system, batay sa kasalukuyang sitwasyon ng host, mainam na magtanong pa ng 2 beses upang magamit ang lahat ng natitirang points. Galit na si Jiang Cheng, halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Pilit niyang pinipigil ang kanyang puot,
At sa huli nagdesisyon siya na mas mainam na umasa sa sarili kaysa magtiwala sa iba. Inisip niya na ang lalaking nag-aakusa at nais siyang patayin ay malamang na ama ng pangit na batang iyon. Tinataya niya na ang lakas ng lalaki ay kapareho lamang ng kanya, kaya kung one-on-one, 50-50 ang laban. Pero ngayon, may dalawa pa itong kasama. Sa langit, nagsimula ng umatake si Yao Lin. Nakita ito ng isa sa kanyang mga kasama at agad na nagsabi, Elder Yao, sandali lang. Mas mabuting tanungin muna natin siya tungkol sa pinagmulan ng napakalakas na enerhiya kanina. Pagkatapos ay ngumiti at lumapit pa ito kay Jiang Cheng, nagtanong, alam mo ba kung saan nanggaling ang lakas na iyon? Sabihin mo ng tapat. Sumunod pang nagsalita ang isa pang matanda, hindi kami makikialam sa away niyo ni Elder Yao. Kaya't sumagot ka lang ng totoo. Siyempre, hindi naniwala si Jiang Cheng. Mga sinungaling, mga matandang lobo, mura niya sa isip. Kahit pa magkunwaring tutulong, alam niyang hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang mga ito. Plano niya ulit gamitin ang kanyang lumang taktika, humanap ng butas para makatakas. Pero sa panlabas, nagkunwari siyang kalmado. Ngumiti pa siya at nagsabing, aba, syempre alam ko. At dapat isama ko pa ang dalawang hangal kong alaga. Maya-maya, bigla siyang nagdeklara. Nakuha ko na, naroon, sabay turo sa isang direksyon. At saka siya nagsinungaling, ang nakita niyo kanina, ang 7 kulay na kumikislap, iyon ay isang phoenix. Doon lumipad, napakabilis. Kung gusto niyo, bilasan niyo't baka mawala pa. Napakabulok ng kanyang palusot, ngunit nakumbinsi pa rin ang dalawa. Natawa pa ang mga ito at nagsabi, sige, pagkatiwalaan ka muna namin. Pero una, balikan muna natin ang paghihiganti ni Elder Yao para makasiguro tayo. Narinig ito ni Yao Lin at tumaas ang kanyang kilay. Kung gayon, isantabi muna natin ang personal na bagay. Mas mabuting magtulungan tayo at kunin ang kayamanan. 3 tayo, mas mabilis. Ngunit agad tumanggi ang dalawa. Hindi na kailangan. Hindi rin naman mas mababa ang aming cultivation kaysa kay Brother Yao. Walang magiging mali. Mabilis namang umangal si Yao Lin. Ano, paano ko hahayaang kayo lang ang pumunta? Dapat sabay tayo. Habang pinagmamasdan silang nagtatalo, halos masuka si Jiang Cheng. Mga walang hiya, wala kayong pakialam sa dangal, puro kayamanan lang iniisip. Biglang sumigaw si Yellow, yung 7 kulay na ibon. Ang atake kanina malinaw na galing. Buwisit, huwag kang magsalita, gusto mo bang mapatay ako? Mabilis na tinakpan ni Jiang Cheng ang bibig ng bata. Ngunit narinig yun ng 3 sa harap nila. Nagngingit-ngit ang mga ngipin, nag-apoy ang mga mata. Niloloko mo ba kami? Punyeta ka, mamatay ka na. Pero hindi nagpatinag si Yellow. Habang tinatakpan ang kanyang bibig, bigla niyang kinagat ang kamay ng mama niya. Aaray, ang sakit, traidor kang bata ka, sigaw ni Jiang Cheng at napabitaw. Diretsong itinuro ni Yellow ang mga tao mula sa Extreme Moon Sect at inosenteng nagtanong, Mama, sila ba ang mga masamang tao na gusto tayong patayin? Napangiti si Jiang Cheng, agad na hinimas ang ulo ng bata. Oo, tama, mga masamang tao sila. Gusto nilang patayin tayong 3. Bilis, gamitin mo ang kapangyarihan mo, patayin mo sila. Halos lumukso ang puso niya sa tuwa. Kung kaya niyang patayin ako dati, siguradong kaya niyang lipulin ang mga to. Ngunit biglang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang pag-asa. Seryosong sagot ni Yellow, may kasunduan si Yellow sa Heavenly Dao. Hindi pwedeng basta-basta pumatay. Agad nagbago ang itsura ni Jiang Cheng. Ano? Bakit ngayon ka natatakot? Nung pinatay mo ako noon, wala ka namang pakialam sa Heavenly Dao. Mabilis na umalma si Yellow. Mama, huwag kang mag-imbento. Nahilo lang si Yellow noon. Hindi ko sinasadya, aksidente lang. Kaagad na nakaisip ng paraan si Jiang Cheng at mabilis na sumingit. Di aksidenteng saktan mo na lang ulit sila. Okay na yun. Mariin siyang tinanggihan ng bata. Hindi, may prinsipyo si Yellow. Hindi ako kasing kapal ng mukha mo, Mama. Pero, kaya kong kontrolin ang cultivation nila at gawing ordinaryong tao. Nagliwanag ang mga mata ng bata habang sinasabi ito, at bigla niyang hinawakan ang kamay ng kanyang mama, na medyo masakit din para kay Jiang Cheng. Agad na binawi ni Jiang Cheng ang kanyang kamay at masiglang sinabi. Ayos yan, gawin na natin yan.
Nang makuha ang pahintulot, hindi na nagpigil si Yellow. Diretso siyang sumigaw. Panahon na para mag-transform. Pagkasabi niya nito, isang makinang na liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. Naguluhan ang tatlong miyembro ng Extreme Moon Sect sa kanilang nakita. Mabilis silang naghandang lumaban at nagtanong, anong pinagsasabi ng batang yan? Niloloko mo ba kami? Hayop ka, panahon na para ipaghiganti ang aking anak. Ngunit sa mismong sandaling sinubukan nilang gamitin ang kanilang spiritual power, agad silang natigilan. Napasinghap sila nang mapansin nilang wala na silang spiritual power, parang biglang nawala lahat. At syempre, ang pinakamasaya sa lahat ay si Jiang Cheng. Nagkunwari siyang matuwid, binuhat ang espada at idineklara. Kayong malalakas, inaapi ang mahihina, 3 laban sa iisa. Ngayon, ipapatupad ko ang kalooban ng langit at wawakasan ko ang inyong lahi. Agad niyang ginamit ang kanyang teknik, Moon Sword Art. Kumislap ang bughaw na espada sa kanyang kamay. Nagulat si Yao Lin, napaatras at sumigaw. Paanong alam mo ang teknik ng Extreme Moon Sect? Hindi na nakapagtanong pa ang dalawa. Mabilis silang tumalikod at nagsitakbuhan. Wala ng oras. Habang may green hills, hindi mawawala ang panggatong. Sigaw nila, pilit na tumatakas. Pero hindi pumayag si Jiang Cheng na makalayo ang mga ito. Malakas siyang sumigaw, panahon na para sa sword technique. Diretsyong inihagis niya ang kanyang mahabang espada. Dumulas ito sa ere, gumuhit ng magandang kurba, at eksaktong tumama sa 3 kalaban. Pagkatapos, bumalik ang espada sa kanyang kamay na parang walang nangyari. Napabuntong hininga siya at malamig na nagsabi, buong buhay ng isang immortal cultivator, habol ang kapangyarihan at kayamanan, pero sa huli, ano ba ang madadala niyo pag namatay kayo? Pagkatapos ng kanyang mga salita, masigla siyang lumapit sa mga bangkay ni Yao Lin at ng dalawa pa. Natawa pa siya. Siyempre, kunin lahat bago sila tuluyang mabulok. Haha, wala nang iwanan. Agad siyang naghalungkat, siniyasat ang bawat sulok. Tumatawa siya habang naghahanap, at nagkomento, akala ko mataba ang sect leader na yon, wala namang kapakinabangang ang kanyang treasure, sok. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nagbigay ng talaan ang sistema. 18 pills, 870 high-grade spirit stones, 15,000 mid-grade spirit stones, 120 talismans, 3 small rings, 1 level 3 storage ring. Plano pa sana ni Jiang Cheng na magpatuloy sa paghahalungkat nang biglang tumakbo si Yellow papunta sa kanya, sumisigaw, Mama! Dali, halika! Nena si Jiang Cheng, irritable niyang tugon, Ha! Ano na naman? Hindi mo ba nakikita, ipinadala ko na yung 3 sa kabilang mundo. Ngunit hindi nakinig ang bata. Hinayla nito ang harap ng kanyang robe pababa, at halos umiiyak na sabi, gutom na si Yellow. Namula si Jiang Cheng, napahiya. Huwag nga, ano ba, hindi ako isang nani. Ngunit hindi tumigil si Yellow. Umakyat pa siya sa kanya, paulit-ulit na nakikiusap. Gutom si Yellow, gutom na gutom. Natarante si Jiang Cheng. Agad siyang lumayo, niyakap ang sarili at mariing tumanggi, tama na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsahan. Huwag kang malikot. At wala akong gatas, tandaan mo yan. Bigla siyang napatigil nang sagutin siya ng bata, nakakunot ang noo at litong-lito. Ha, ano bang iniisip ni Mama? Si Yellow ay World Heart. Ang gusto kong kainin ay Spirit Stones. Natigilan si Jiang Cheng. Anong klaseng loika yun? Paanong ang World Heart kakain ng Spirit Stones? At saka, sa lugar na to, saan ako kukuha ng pagkain para sayo? Sinungaling, mabilis na akusasyon ng bata. May kinuha ka ng napakaraming spirit stones sa matatandang yun. Ikaw na ang heavenly desolate immortal body, hindi mo na kailangan ng mga bato. Ibibigay mo kay Yellow para kainin. Nabulgar si Jiang Cheng, wala nang nagawa. Agad siyang nagtaas ng 2 kamay at umayon, oo na. Sige, settled na. Kaagad niyang inilabas ang isang storage bag na puno ng mga spirit stones, at ibinuhos ito sa harap ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Yellow, kumislap sa tuwa. Yay! Spirit Stones! At nang walang pag-aalinlangan, ibinaon niya ang kanyang mukha sa kumikislap na bunten ng mga Spirit Stones, kumakain na parang batang uhaw na uhaw sa candy. Sa sandaling iyon, nagising na din si Jilin Han na nawala ng malay kanina.
Pagkaupo niya, nagtataka siya kung bakit siya nahimete. Narinig ito ni Jiang Cheng kaya agad siyang lumapit at ngumiti. Ipinaliwanag niyang nahimete siya dahil sa low blood sugar. Dahil gumamit siya ng modernong termino, nalitaw si Jilin Han at inulit pa ang salitang blood sugar ng may pagtataka. Nakita ni Jiang Cheng na hindi niya ito lubos na naintindihan kaya ipinaliwanag niya na iyon ay ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig ang paliwanag, unti-unting naunawaan ni Jilin Han. Ngumiti siya at sinabing ang ibig sabihin ba ng sect master ay ang spiritual power. Kinumpirma ni Jiang Cheng ito, at ipinaliwanag na iyon ang tawag ng mga mortal, pero sa kanilang divine world, tinatawag nila itong blood sugar. Ang mas matagumpay ang isang tao, mas mataas ang kanyang blood sugar. Agad naglista si Jilin Han, sinabing dapat tandaan ang mga salita ng nakatatanda. Pagkatapos niyang magsulat, tumingin siya sa paligid. Nang mapansin niya ang tatlong bangkay sa harap, napatigil siya at nanlumo. Niyakap niya ang kanyang ulo at sumigaw, si Yao Lin. At si Dai Xin, pati si Zhang Mingyu, mga eksperto silang lahat sa soul separation realm, pero pinaslang sila ng sect master. Samantala, muling nakahanap ng pagkakataon si Jiang Cheng para magyabang. Walang hiya niyang sinabi na wala lang iyon. Tinanong niya kung saan banda ang Flying Immortal Sect at nagboluntaryo pang siya ang haharap sa kaaway. Agad namang tumugon si Jilin Han na susunod siya. Habang naghahanda ng umalis, tinawag ni Jiang Cheng si Yellow at sinabing tapos na silang kumain at panahon na para lumakad. Ngunit ilang ulit niya itong tinawag, wala pa ring tugon. Paglingon niya, nagulat siya, wala na ang bunten ng mga spirit stones at mahimbing nang natutulog si Yellow, busog na busog. Wala siyang nagawa kundi buhati ng batang babae sa kanyang likod. Pagkahanda, sinabi niyang aalis na sila, dadaan muna sila sa Land of Seclusion bago tutuloy sa Flying Immortal Sect. Hindi naglakas loob si Jilin Han na sumuwi, agad niyang sinang-ayunan ang utos ng kanyang master. Pagsapit ng gabi, sa isang kagubatan, namangha si Jilin Han nang makita niyang umiikot ang spiritual energy sa paligid. Nakatitig siya sa pinagmumulan at napabulalas, kay lakas ng katawan ng sect master. Ubos ang spiritual energy sa loob ng 10 metro. Doon ay damilat si Jiang Cheng. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Jilin Han kaya umupo siya ng komportable sa ilalim ng puno at nagsabi, napaka-komportable, bakit, hindi ba nagko-cultivate ang dalaga? Bago pa makasagot si Jilin Han, sumabat si Yellow mula sa malayo. Si Mama kasi inubos lahat ng spiritual energy, wala nang matira para sa iba. Medyo nahiya si Jiang Cheng pero saglit lang. Walang pakundangan niyang iminungkahi, kung gusto ng dalaga, maaari tayong mag-cultivate ng sabay. Kung mag-dual cultivate tayo, maibabahagi ko sa iyo ang spiritual energy. Namula si Jilin Han at nagkaila, hindi na kailangan, hindi naman ako nagmamadali. Ngunit sa isip niya, nagtataka siya kung bakit parang kakaiba ang sect master. Kinabukasan, sa Flying Immortal Sect, kaguluhan ang bumungad sa loob. May mga iyakan, mga sigaw na gumising sa kanilang mga tiyo, at mga panata ng paghihiganti para sa kanilang mga nakababatang kapatid. Sa labas ng tarangkahan, dumating sina Jiang Cheng at ang kanyang mga kasamahan. May isang binata na umiiyak na nakakita sa kanila at tila nagulat. Senior Sister G, nangungumpirmang sabi nito. Nang makumpirma niyang totoo, tuwang-tuwa siyang sumigaw, buhay pa si Senior Sister G. Labis ding natuwa si Jilin Han. Agad siyang tumakbo palapit at tinawag, Luo Yuan. Xiao Shu, buhay pa kayo, napakabuti. Habang papalapit, lumabas ang isang lalaki at nagtanong kung may nakasama pa siyang iba. Maluha-luha siyang sumagot, mabuti na lang, narito ka pa Elder Liang, pero wala akong nakitang iba, mag-isa lang ako. Tinanong din niya kung kumusta ang kanilang panig. Lumabas pa ang ilang disipulo, halata sa mga mukha ang galit at takot. Sinabi nila na wala pang 20 disipulo ang nakaligtas at sa mga nakatatanda, si Elder Liang na lamang ang natira. Dinagdagan pa nila ng galit, tinawag na mga duwag at kasuklam-suklam ang Ultimate Moon Sect, Mysterious Eye Sect, Five Thunder Sect, at Heavenly Flame Sect. Idinagdag ni Luo Yuan at Xiao Shu na isinugol pa ng kanilang master ang buhay nito para mailigtas sila at iniwan pa sa kanila ang 9 Ultimate Sword. Nanumpa silang kung hindi sila makaganti, hindi sila karapat-dapat na disipulo ng Flying Immortal Sect.
Ang isa pa ay nagsabi na iniwan sa kanya ng kanyang master ang lahat ng spirit stones at pills. Nangako siyang kapag nakarating siya sa soul separation realm, ilulubog niya sa dugo ang ultimate moon sect upang aliwin ang kaluluwa ng kanyang master. Habang nag-uusap ang lahat, itinaas ni Elder Liang ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Nang tumigil ang mga ito, nagsalita siya, kung nais ninyong maghiganti, bakit ngayon lang kayo kikilos? Agad nagtatanong ang lahat kung may plano siya. Ipinaalam niyang may malalim siyang koneksyon sa dalawang elder ng Duanmu clan. Hiningi niya ang lahat ng mahahalagang bagay ng sekta at nangakong hihingi ng tulong sa mga eksperto. Sinabi niyang kapag kumilos ang Duanmu clan, napakadali lang daw pakse ng mga kaaway. Nag-alinlangan ang mga disipulo, pero mabilis na nawalan ng pasensya si Elder Liang. Galit niyang sinabi, ano pang hinihintay niyo? Puro salita lang ba ang sinasabi niyong paghihiganti? Tinamaan ang damdamin ng lahat, kaya agad silang pumayag. Sinabi nilang tama siya, kulang pa ang lakas nila kaya dapat umasa sa Duanmu. Pinuri sila ni Elder Liang bilang mga matatalinong tao at pinilit na kumilos na agad. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, diretsyong sumabat si Jiling Han, hindi natin kailangan ng Duanmu clan. Itinuro niya si Jiang Cheng at buong kumpiyansang ipinakilala, narito ang bagong sect master ng Flying Immortal Sect. Agad nagalit si Elder Liang. Ano, ikaw lang ang nagtalaga, habang ako ay narito, hindi ikaw ang magpapasya kung sino ang magiging bagong sect master. Matapang na tumugon si Jiling Han, ang sect master ay napakalakas at nangako siyang tutulungan tayong maghiganti at ibalik ang ating sekta. Hindi siya pinaniwalaan ng matanda. Galit nitong sinabi, nananaginip ka lang. Si Jiang Cheng, isa lang siyang hamak na nasa ika-4 na yugto ng soul separation realm. Paano siya makakapaghiganti? Tahimik lang si Jiang Cheng mula kanina, pero sa wakas ay nagsalita siya ng kalmado, wala nang saysay na makipagtalo pa sa kanila. Ang tanong lang, gusto niyo bang burahin ang mga patapon na yon na gustong angkinan ang ating sekta? Kung ganun, umurong kayo. Nagkunwari siyang puno ng katwiran at kumpiyansa, saka idineklarang siya mismo ang manggaguna sa labanan. Sa loob-loob niya, aliw na aliw siya, magandang pagkakataon ito para kumita ng upgrade points. Hindi niya pwedeng palampasin. Pagkasabi nito, pinangunahan ni Jiang Cheng ang mga disipulo ng Flying Immortal papasok sa loob. Doon, marami pa ring miyembro ng Ultimate Moon Sect ang nagkakalat. Nagbubulungan ang mga tao, sinasabing iniwan silang linisin ang kalat, pero napakalupit ng mga tulisan, wala na silang tigil sa paninira, pati dingding nilalatag. Bukod pa roon, pinutol din nila ang kanilang mga spirit veins. Pagkarinig nito, biglang tumindig si Jiang Cheng na may nakakapangilabot na presensya. Iniabot niya si Yellow kay Jiling Han at inatasan siyang alagaan ito at hintayin ang kanyang pagbabalik. Agad na naunawaan ni Jiling Han na haharapin ng sect master ang mga kalaban, kaya't siniguro niyang babalik itong buhay. Pagkasabi niya, lumipad pataas si Jiang Cheng. Nagulat ang lahat ng disipulo at sabay-sabay na sumigaw ng may paggalang, Senior. Buo ang tiwala ni Jiang Cheng, sinabihan pa silang masaksihan ang kanyang tagumpay. Kahanga-hanga ang tapang niya, pero marami pa rin ang nag-aalala na ang ganitong padalos-dalos ay para lang humingi ng kamatayan. Narinig ni Elder Liang at napasanggal ng may pang-uuyam. Nakakrus pa ang mga braso ng sabihin, maraming soul separation realm experts sa loob. Siya, lone 4th stage lang, nimungo ng katawan niya, baka wala pang matira. Mabilis na bumawi si Jiling Han, matapang na sumagot, hindi. Magtatagumpay ang sect master, madali lang iyon para sa kanya. Nang makapasok si Jiang Cheng, agad siyang natuklasan. Sino ka? Sigaw ng mga kaaway. Ipinakilala nila ang sarili bilang dakilang sekta ng Qinlan Prefecture, at tinakat siyang umalis kung ayaw makialam sa hindi niya laban. Hindi na siya nakipagpaligoy-ligoy. Pagkatapos magsalita ng mga iyon, agad niyang hinato ang espada at malakas na sumigaw, kalokohan. Ako ang bagong sect master ng Flying Immortal Sect. Kung gusto ninyong angkinan ang bundok na ito, tumapak muna kayo sa bangkay ko. Nabighani ang mga disipulo sa labas. Napakagwapo, siguradong panalo siya, bulalas nila, dagdag pa ni Jiling Han, ganyan talaga ang sect master, nanalo na siya sa presensya pa lang.
Siyempre, hindi susuko ang mga taga Qinlan Prefecture at Ultimate Moon Sect. Nang makita nilang umatake siya, agad nilang pinakawalan ang kanilang mga teknik, sabay tawang sinabing isa siyang hangal. Sabay-sabay tayo, huwag bigyan ng pagkakataon. Ngunit lalo lang ginanahan si Jiang Cheng. Itinaas niya ang kanyang mahalagang espada at buong lakas na umatungal. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at lumubog sa usok at alikabok ang buong lugar. Sa labas, labis ang tuwa ng mga disipulo. Ang bilis niyang nanalo, siguradong panalo na ang Sect Master. Pero nagdiwang sila ng napakaaga. Hindi siya nanalo, napabagsak si Jiang Cheng, halos wala ng buhay. Natahimik ang lahat, ilang sandali lang, nagsigawan sila, patay siya. Totoo ngang humingi siya ng kamatayan. Hindi makapaniwala si Jilin Han, nanginginig na nagtanong, patay na ba talaga ang Sect Master? Kabaligtaran, natuwa si Elder Liang. May ngising asar pa siyang nagsabi, saan niyo ba napulot ang hangal na disipulong yun? Buti na lang at hindi tayo sumama, kundi tapos na rin ang ating sekta. Sumang-ayon ang iba, akala namin makapangyarihan siya, yun pala basurang walang kwenta. Isang hampas lang, bagsak na. Pero syempre, hindi talaga mamamatay si Jiang Cheng. Kumilos ang system. Naramdaman ang kamatayan ng host at agad na nag-activate ng survival plan. Habang naghihintay, naririnig pa ni Jiang Cheng ang mga panlalait mula sa labas, at ramdam niyang lumulubog ang kanyang mukha parang lobo na nawalan ng hangin. Maya-maya, nakahanap ng solusyon ang system. Thunder Tribulation. Bumagsak ang mga kulog, nagtagpo ang langit at lupa, at naging abo ang lahat ng bagay sa paligid. Dahil sobrang layo ng agwat ng kanilang lakas, ipinare-experience ng system kay Jiang Cheng ang makalangit na kulog. Kasabay ng kanyang muling pagkabuhay, nagbago ang malinaw na kalangitan. Nagpakita ng naglalakihang mga kidlat, nagtatagpo at gumuguhit sa langit. Nabigla ang lahat, bakit biglang naging ganito ang panahon? At doon, lumitaw si Jiang Cheng kasama ng mga kulog. Matarik niyang ipinahayag. Dumating ang Heavenly Thunder, at dumating din ang Panginoon ninyong ito. Lahat ng nakakita ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Buhay pa siya, muling nakahanap ng pagkakataong magyabang si Jiang Cheng. Ngumiti siya ng misteryoso at nagsabi, kapag tinanggap mo ang sarili mong kahinaan, nagiging walang talo ka. Hindi pa nakaka-recover ang mga tao sa labas. Bulong-bulungan sila, hindi maipaliwanag ang nangyari. Pero hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Cheng. Mabilis niyang inilabas ang tunay na lakas at sumigaw, tinatawagan ko ang kapangyarihan ng Thunder. Pagkasabi ni Jiang Cheng, biglang sumabog ang malakas na kapangyarihan. Kitang-kita lahat ni Jilin Han, at halos tumalon siya sa sobrang tuwa. Hindi talaga ako binaygo ng Sect Master. Sigaw niya, halos mabitawan na si Yellow sa kanyang balikat. Hoy! Ingat ka! Reklamo agad ni Yellow, nakakunot ang noo. Sa panig ni Jiang Cheng, mabilis siyang kumilos. Itinutok niya ang kamay sa mga mukha ng mga taong pumatay sa kanya kanina at madiin na isinambat, mga daga, maghanda kayong malasahan ang galit ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, bumuo ng kulog at kidlat, saka ngumiti at idineklara, Thunderbolt Extraordinary Cultivation. Shakang Purple Golden Hammer, Purple Lightning Profound True Flame. Nine Heavens Mysterious Sword Astonishing Change. Napakislap ang mata ni Jilin Han, halos kinikilig habang nakatitig sa Sect Master. Kay lakas ng teknik, ang ganda ng bigkas, ang linas ng ritmo ng incantation. Hindi nakatiis si Yellow at nagtanong, magpapaputok ba tayo ng fireworks? At sumabog nga ang kulog. 12 ng malalakas na kidlat ang bumagsak diretsyo sa ulo ng mga disipulo mula sa 4 na sekta. Ang liwanag ay nakakasilaw kaya't napilitan ang lahat na takpan ang kanilang mga mata. Kasunod noon, yumanig ang buong lugar sa isang napakalakas na pagsabog. Ang bakuran sa ibaba ay naging malalim na hukay, balot ng alikabok at usok. Pagkatapos ng atake, malalim na huminga si Jiang Cheng. Patay na ang lahat ng kalaban. Agad namang tumakbo si Jilin Han palapit at sumigaw, nakabuka ang mga braso, hangal ka. Pero ang Sect Master na may blood sugar ang siyang nagtagumpay. Sa wakas, lubusang naniwala ang lahat ng disipulo ng Flying Immortal Sect. Sabay-sabay nilang isinigaw ang paggalang sa kanilang bagong Sect Master.
Siyempre, maliban kina Elder Liang at ang kanyang paksayon. Hindi alam kung paano, pero parang naturo na sila ni Jiling Han, sabay-sabay silang naghiyawan, sect master na may high blood sugar. Nang marinig ito, napakamot na lang si Jiang Cheng at napangiti ng pilit. Haha, itong si Jiling Han talaga, polihis na ang takbo ng isip. Pagkatapos ng labanan, hindi nakalimot ang system. Biglang lumabas ang screen. Ding! Congratulations sa host dahil nadagdagan ang kanyang mga tagasunod. Reward, 335 points. Current points, 1,355. Zin Xiao Shu, Lahi, Tao, Constitution, gaining prosperity from everywhere. Realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, maamo at may kaya sa bahay, mabuting manugang. Luo Yuan, Lahi, Tao, Constitution, tall and slender, realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, harmless handsome guy. Xin Chang, Lahi, Tao, Constitution, strong as steel, realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, marunong lang magsalita ng maganda. Pagkabasa niya sa tatlong bagong disipulo, napailing si Jiang Cheng at nagsabi, kahit pagsamahin pa silang lahat, hindi pa rin sila tatable kay Jiling Han. Nang matapos ang usapan sa system, humarap siya kay Elder Liang at tinanong. Ngayon, Elder Liang, may masasabi ka pa ba? Sa tingin mo ba, kahit nasa ika-4 na yugto lang ako ng Soul Separation Realm, hindi pa rin ako kwalipikado maging sect master? Nabagabag si Elder Liang. Wala na ang pangmamaliit sa kanyang mukha kanina. Napilitan siyang yumuko ng may paggalang at nagsabi, Elder Liang ng Flying Immortal Sect, mamabati sa bagong sect master. Sa isip niya, kung hindi mo matalo, sumama ka na lang. Alam niyang top tier na ang lakas ni Jiang Cheng, kaya mas mabuti nang sumunod muna sa kanya. Hindi na pinansin ni Jiang Cheng ang pagkilala nito. Ang iniisip niya ngayon, ang salitang high blood sugar. Natatakot siyang iyon na ang naging titulo niya. Sa ganitong paraan, unti-unting kinilala ng lahat si Jiang Cheng bilang bagong sect master. Tuwang-tuwa si Jiling Han at pinayuhan pa siya, sect master, ito na ang pagkakataon. Pagtingin ni Jiang Cheng kay Elder Liang na nakayuko, agad niyang iniutos, tumayo ka na, Elder Liang. Nandito na kayong lahat, panahon na para magtakda ng layunin. Layunin. Mabilis na sumabat si Jiling Han, sabik na sabik. Reorganisahin ang sekta. Alam ko na. Sumingit si Yellow mula sa likod, mahina ngunit malinaw. Ang totoong maliit na goal ni Mama, ay kumita ng pera para makabili ng Spirit Stones para kay Yellow. Ngunit hindi iyon ang tamang sagot. Agad na nahawak si Jiang Cheng sa kanyang ulo. Hindi yun ang maliit na goal ko. Sandaling natahimik siya, pagkatapos ay itinuro ang kamay pasulong at buong sigla niyang idineklara. Ang maliit kong layunin ay, Poksain ang 4 na pangunahing sekta. Natigilan ang lahat, maliit na goal daw yun. Bagamat hindi kumbinsido sina Jiling Han at Elder Liang, ang mga bagong disipulo ni Jiang Cheng ay tuwang-tuwa. Sabay-sabay silang sumigaw. Poksain ang 4 na pangunahing sekta. Poksain ang 4 na pangunahing sekta. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na sumunod si Jiling Han, nakadikit kay Sect Master at masiglang sinabi, walang hanggan ang kinabukasan natin. Sumigaw din sina Lu Yuan, at ang iba pa. Makapangyarihan ang Sect Master, walang kamatayan, walang kapantay. Dahil sa kanilang mga hiyawan, lalo pang uminit ang dugo ni Jiang Cheng. Itinutok niya ang sarili at idineklara, uunahan ko kayo. Ang unang target, ang Ultimate Moon Sect. Kayo, manatili rito at bantayan ng sekta. Ngunit sabay-sabay silang yumangal. Hindi pwede, Sect Master. Hindi namin hahayaang mag-isa kang lumaban. Sigaw ng mga disipulo, handang sumama at sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang kagustuhan. Napailing si Jiang Cheng at malungkot na bulong, kung sasama yang mga hanggal na yan, sabay-sabay tayong malilipol. Hindi pa man siya natatapos, mabilis nang sumingit si Jiling Han, paliwanag na para bang siya ang tagapagsalita ng Sect Master, ang totoo, natatakot ang Sect Master sa posibleng ambush ng kaaway. Kaya gusto niyang manatili kayo rito upang protektahan ang sekta. Pagkarinig nila, nagkaintindihan ang lahat at tumanggaw-tango. Mas mahirap nga ang misyon natin. Hindi natin bibiguin ang Sect Master.
Si Jiang Cheng mismo ay napatulala, ha? May ganun pala akong intensyon. Ang galing niyang manlinlang ng sarili pati ng iba. Dito biglang nagsalita si Elder Liang. Sect Master, payagan mo akong sumama. Para kung may mangyari, makakatulong ako. Sa ipinakitang katapatan, naantig ang lahat ng disipulo ng Flying Immortal Sect. May ilan pang naiyak, napakatapat ni Elder Liang. Ngunit sa loob-loob niya, lihim siyang natawa. Sumama lang ako kay Jiang Cheng, makagawa ng konting merito, siguradong ligtas ang posisyon ko. Habang ngumunguya ng Spirit Stone si Yellow, narinig niya ito at sarkastikong nagkomento, ang matandang iyon, gamit na gamit lang bilang kasangkapan. Ngumiti si Jiang Cheng at nagsabi, kung sasama ka, Elder Liang, mas panatag ako. Nang makita ang tiwala sa ngiti ni Jiang Cheng, bahagyang gamaan ang loob ni Elder Liang. Sigurado siyang mananalo, panalo na rin ako kahit anong mangyari.